Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon tungkol sa distribution model, level 2. Ang best example ko, tube ice business mga kanegosyo. Eto kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang akong magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015, naitayo ko yung sari-sari store ko kung saan ako malapit graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management mga kanegosyo sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. After ko graduate mga kanegosyo, nag-work lang ako ng mga 2 years and eventually, gusto ko talaga magnegosyo at itry yung mundo ng pagninegosyo. Nagkataon na hindi na rin ako umalis doon din ako malapit nagbo-boarding house, malapit sa school ko dati. At doon na rin ako naisipan magtayo ng ng sari-sari store. Bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto, pambansang negosyo, mabilis buksan. So, yun mga kanegosyo. Naisipan ko, sari-sari store na lang kaya. Pero hindi ko pa alam no na walang focus in one yung sari-sari store. Hindi pwedeng i-scale up sa level 2 kasi yung bilis buksan. Bukas magtayo ka ngayon, bukas may kalabang ka na. Sobrang bilis magtayo ng sari-sari store. Pero iba po ang business model ng sari-sari store sa grocery store mga kanegosyo. Ang business model sa sari-sari store mga kanegosyo, binili mo muna lahat ng produkto or paninda sa loob ng sari-sari store mo. At kikita ka lang kapag nabenta mo na yung produkto mo. Naglabas ka muna ng pera kumbaga. Sa may-ari ng grocery store, iba po, postpaid gaming. Ibig sabihin, magbabagsak muna si supplier doon sa grocery store ng mga produkto nila. At the moment na nabili yung produkto ni supplier, babayaran pa ito ng may-ari ng grocery store sa loob ng 90 to 120 days. 3 to 4 months mga kanegosyo. Cash flow gaming ang grocery store mga kanegosyo. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na kapag ang sari-sari store lumaki, magiging grocery store. Mali po. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po yan mga kanegosyo. At hindi yan may scale up sa level 2. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka kumikita. May mga half million pa nga kita sa sari-sari store mga kanegosyo isang buwan eh. Profit talaga yun ha. Pero hindi ako yun ha. Pero hindi ibig sabihin na porket malaki yung kinikita mo sa sari-sari store, nasa level 2 ka na. Mali po mga kanegosyo. Forever po nasa level 1 ng sari-sari store. Kahit ang kinikita mo dyan, kalahating milyon o 1 milyon pa isang buwan. At balik na tayo sa topic ng tube ice mga kanegosyo. Distribution model. Nakapokus lang sa isa, tube ice lang, at in-applyan ng may-ari ng tube ice, halimbawa, ng distribution model. At pag napalaki pa yan lalo, nagkaroon ka ng puhunan para pambili ng mga malalaking equipment, magiging wholesaler ka pa sa lugar nyo mismo. Umaga ikaw, sa lugar na yun, ikaw lang may hawak ng tube ice. Mga best example ng tube ice, sila Mr. Freezy, Purified tube ice, yung lagi nilang pinopromote. Focus in one mga kanegosyo. Never sila nagdagdag ng ibang produkto, tube ice lang. Ang binago lang nila yung model
In-applyan lang nila 'to ng distribution model at dun yung tunay na kitaan sa level 2. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, lagi mong iisipin na kung paano mo i-scale up sa level 2 or kung yung negosyong itatayo mo ba puwedeng i-scale up sa level 2 kasi dun ka tunay nakikita mga kanegosyo. At kung umabot ka naman sa dulo ng video na 'to, nagpapasalamat ako. Subscribe mo naman ako, like mo na rin 'tong video ko, comment ka lang sa baba kung may mga tanong ka mga kanegosyo. Bilang negosyante kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, 'wag nating kalimutang mag-pray kahit ano religion natin mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.